Meron na naman tayong magnetic keyboard na i-review ngayon, yung Ajas AK820 Max HE or Hall Effect. So, ito na yung pang-apat na keyboard na i-review ko na Hall Effect. Tsaka 75% yung layout niya. Maganda. So, kung trip nyo yung 75% na layout, kung hindi nyo masyadong trip yung 60% or 65%, then this is actually a good board. It's a good board but it's not the perfect board. Kasi nga, meron siyang mga functionality na kulang. So, this is an Ajas board. 75% AK polling rates. Meron tayong PBT keycaps. Maganda. The overall look is actually pretty good. I believe collaboration to ng Epomaker tsaka si Ajas. Kasi makikita mo sa website nila, available din siya sa epomaker.com. So, kung makikita mo. So, kagaya nung Aula F75. Pero, yung sa website ni Epomaker, I believe mechanical keyboard yun. Yung keyboard ko ngayon is yung wired version. So, meron din tong try mode. I believe mas mahal yung try mode kung gusto mong bilhin yun. Meron din siyang LCD screen. 4000 mAh yung battery for the try mode. Ito naman wala tong battery and yun nga, wired lang yung connection niya. Meron din tong RGB. Malakas yung RGB niya. And I believe yung switches niya is the same switch as the MAD 60HE ni Mad Lions. Kasi makikita mo yung color niya is yellow. And yung typing experience niya is pretty much the same. Malambot, magaan yung typing experience, very silent and very linear. Yung springs na ginagamit for the amber switch is very light. Hindi siya kagaya ni Aula F75 na, may talk and my cream na sounding when you're typing. Wala naman siyang masyadong clock. So, we'll do a typing test real quick. Buksan natin yung mga keycaps nila and makikita nga natin na parehas sila ng switch. Ito yung switch natin for the Ajas AK820 Max. So, ganyan yung switch natin. Walang nakalagay na branding but yeah, may butas nga dito. Yung springs niya is very light. Maganda. Actually maganda. Especially na pag ito yung switch mo tapos naka PBT keycaps. Maganda. It types very well tsaka pre-lube na rin siya. The switches are fairly the same. Kung makikita mo, ito yung sa Ajas. Ito naman yung sa Mad Lions na MAD 60 base version to. Yung walang RGB. Yeah, mga 800 plus grams yung timbang niya. Let's compare it sa height ng Aula F75. Halos magkaparehas lang sila. Oo. Ito, nakakat yung edge dito. Tapos, meron pa namang sa baba dito. So, magkaparehas lang sila ng height. I believe the same yung profile nila. Kung makikita mo, parang cherry profile silang dalawa. Right? Na yung sa likod naman, yeah, roughly the same din yung sa likod. Meron siyang 2 levels ng kickstand. And hindi siya masyadong maganda. Kasi nga, super plasticky yung feel dito.
Kung dito naman tayo sa taas, hindi naman natin tinitingnan sa likod parati. Sa taas, it's very decent. So yung mga cutouts dito, I believe para to sa tri mode. Kasi nga wired mode to, parehas lang sila ng body. Ayun nga, wala siyang butas. So ito lang yung ginagamit kasi single mode lang to or wired mode. Recommendable naman ang keyboard na to kasi nga functionality 75% siya, so marami siyang ibang buttons na pwede mong ma-utilize on a daily basis when you work. Maganda rin yung looks, yung design niya and build, I believe is made by Epomaker, nakagaya ng Aula F75, so halos magkamukha sila ng itsura and build wise maganda nga siya. Apat yung kulay natin na makikita within the board, right? Meron tayong black, dark gray, tsaka light gray, and meron ding yellow. Meron lang siyang dalawang cons na nakikita ko, very minor lang naman. So yung isa is yung placement ng wire niya is nasa right side, tumatama dito sa soundbar ko o kaya malapit sa mouse. So gusto ko sana yung placement ng wire niya is nandito sa kaliwa, dun lang siya dadaan sa gilid ng soundbar o kaya sa may gilid ng monitor. So wala siya masyadong natatamaan. Wala naman ako masyadong nilalagay dito sa left side kasi nga ergonomically right hand yung busy natin na side, right? Yung wire placement para wala masyadong tumatama, nilagay sa left. Tapos yung hindi siya full pack when it comes to the magnetic features kasi kulang siya ng SOCD. Pinakausong magnetic feature ngayon yun yung SOCD, right? Or snap tap, yung sa Razer version. Kung titingin ka dito sa software, key map or mag-remap ka ng key or keybind, ibahin mo yung function ng key. Marami siyang customization ng LED or backlight niya kung gusto mo. Multimedia function, shortcuts. Now, yung actuation once again, dito yan siya. Makikita yung rapid trigger natin. So, rapid actuation, pwede mong i-adjust from 0.1 mm o kaya 2.0 mm. Kung gusto mo na slight press and slight release, nag-activate na siya. Then, yun nga, rapid trigger yung gagamitin mo. Andiyan naman siya. Pwede mo rin siyang i-calibrate kung gusto mo. Usually, sa magnetic keyboards, meron talaga yung calibration na nangyayari to improve daw the accuracy. So, most probably, kung gusto mo, kada laro mo mag-calibrate ka once. Pwede siguro. Tapos, maganda yung lighting effect niya. I believe south-facing yung kanyang LED. So, maganda. Very vibrant yung color. Meron din siyang musical rhythm, yung sumusunod siya sa music kung ano yung piniplay mo sa PC. Meron din tayong disabling Windows key, Shift tab, yung mga magpapa-close ng application mo or magpapa-minimize ng application mo para wala siyang distraction when gaming. So pwede yun. Tapos advanced key nga, yung DKS, MT, tsaka TGL. So once again, yung DKS is dynamic keystroke. The key can achieve 4 functions. 1 to 4 functions can be bound according to 4 different travel stages. Yung MT naman or yung mode tap, 2 actions per keystroke based on press behavior, 1 action for tap, 1 action for hold. So TGL, tap to toggle key function, hold to activate normal behavior. So it depends sa preference mo kung ano yung paggagamitin mo ng mga special magnetic features na to. But yun nga sa akin, usually it's the rapid trigger para mabilis yung actuation, hindi mo na kailangan i-diin masyado, rapid release din. Then yung SOCD is actually very important, but wala nga tayong SOCD dito. So yun lang, yun yung isa sa pinaka-cons ng keyboard na to. Everything looks fine, right? Meron na lahat, pero kung serious gamer ka na gusto mo yung SOCD, wala siya dito. So yun lang ang very big drawback within having this keyboard. For the serious gamers, I guess I would not recommend this para sa'yo, but for the casuals kagaya ko na hindi masyadong seryoso sa SOCD, okay lang siya with the rapid trigger o kaya yung mga ibang functions dito, then this will be a perfect board para sa'yo. Wala tayong available ng 75% na merong magandang SOCD. Yung Mag 75 Lite na nakuha ko dati, hindi siya masyadong maganda sa switches, matigas. So, hindi siya valid na option. Tsaka, mali-mali din yung web driver niya. So, I won't recommend you getting the Valkyrie Mag 75 Lite. Yun na nga, that's my review of the Ajas AK820 Max. I hope na-enjoy nyo yung video and you can follow me here kasi marami pa tayong mga reviews in the future. Baka magustuhan nyo yun and take care na muna. Bye-bye.